Ilan po sa inyo ang nakakaalala doon po sa tao nung dinala siya sa bansa nila, namatay po siya from a foreign land, at pagkatapos nung ibinalik po siya sa sarili niyang bansa, yung pong katawan niya walang puso. Kilala niyo ba yan? Mamaya ko kwento ko. Mamaya. Paalala niyo sa akin ikukwento ko po yung tao na yan, nung inuwi siya sa bansa nila, patay na, malamig na, pero nung nakita nila yung bangkay, wala ng puso. Mamaya po, ikukwento ko yan sa inyo. Puritan Diyos. Pwede ho ba natin hawakan ng ating Biblia? If you have your Bible, can you please raise up your Bible? Kung ang Bible po nyo nasa cellphone, itaas nyo po yung cellphone po ninyo. Sige nga po. Kung walang Bible po yung cellphone nyo, tapon nyo na yung cellphone nyo. Kasi napakadali na wala ka na ng Bible, wala pang Bible yung cellphone mo. Ano ka ba naman? Sabi nga, yan ang ating sandata. Bilang mga kawal ni Kristo, dapat hindi mo iwawaglit, hindi dapat mawawala sa iyo ang salita ng Diyos. Now, from Genesis to Revelation, makikita natin mga kapatid, the Bible shows us that God wants us to be fruitful. God wants us to be productive. Gustong-gusto po ng Diyos na tayo po ay blessed, nagbubunga, hitik na hitik sa bunga. Yan po ang nais po ng Diyos. Makikita po natin yan sa Biblia. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay natutuyo. Ayaw ng Diyos na unproductive tayo. Ayaw ng Diyos na wala tayong bunga. Ayaw ng Diyos na spiritual barren ka. Ayaw ng Diyos na spiritually bankrupt ka. Nais po ng Diyos na ikaw ay lumalago. Pakisabi nga sa katabi mo, nais ng Diyos na ikaw ay nagbubunga. You are productive. You are fruitful. You bear much fruit. At kung naniniwala kayo dito, can we say amen to that? Ang sabi po ng John 15:8, basahin po natin ng sabay-sabay. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ang sabi ng Panginoon, ito ay para sa, pakisabi po, kaluwalhatian. Pakisabi po, kasiyahan ng Diyos. Nasisiyahan ng Diyos, nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Panginoon kapag nagbubunga ka, kapatid. Kapag lumalago ka. Yan ay nagpapakita na ikaw ay followers ni Jesus. Sino po dito followers ni Christ? Taas ang kamay. If you are a follower of Christ, you are a disciple, a Christian. Yan po ibig sabihin yan. At kapag nagbubunga ka, lumalago ka, natutuwa ang Diyos. Nalulugod ang Panginoon. At sa ganitong pagkakataon, purihin po natin ang Panginoon dahil nag-grow po kayo. Nagbubunga po ang ating pananampalataya. Malakas nga na palakpak para sa Panginoon. Papuri para sa Panginoon. Tandaan mo kapatid, if you are a genuine Christian, ano ibig sabihin ng genuine? Totoo. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang fake. Sabi mo sa kanya, huwag kang plastic. Kung magiging Kristiyano ka, piliin mo maging Kristiyanong totoo. Genuine Christian. Kasi po, ang sabi po dyan, ng salita ng Diyos, if you are a genuine Christian, you will bear much fruit, 100%. Kung totoo kang anak ng Diyos, kung totoo kang tagasunod ni Kristo, maniwala ka kapatid, kahit maraming kumontra, kahit maraming mga gawa ng kaaway ang kumukontra dito, ay maniwala ka. Dahil anak ka ng Diyos, totoo kang tagasunod ni Kristo, magbubunga ka, makikita mo. Amen! Hindi habang buhay na nag-iisa ka. Hindi habang buhay na nag-iisa ka. Pakisabi nga sa sarili mo, hindi habang buhay nag-iisa ako. Sige, sabihin mo, hindi habang buhay nag-iisa ako.
Hindi habang buhay na ikaw lang ang nag-a-attend. Ikaw lang ang naglilingkod, ikaw lang ang dumadalo. Darating ang panahon na kapag dumalo ka, may mga akay ka, may mga bit-bit ka, may bunga yung pananampalataya mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. You will surely bear much fruit. 100% yan, garantisado yan. Walang pag-aalinlangan. As a child of God, you are called to be fruitful. You are called to grow. You are called to multiply. Hindi ka tinawag ng Diyos maging bansot sa pananampalataya. Amen. Hindi ka tinawag ng Panginoon na mabankrupt spiritually. Hindi ka tinawag ng Diyos na matuyo. Alam mo yung tagtuyo, walang bunga. Tinawag ka ng Diyos para lumago. Tinawag ka ng Diyos para magbunga. Purihin po ang Diyos. Grabe yung presence ni Lord. You will bear much fruit. 100%. Maniwala ka. Pakisabi po, paano? Pakisabi po, bakit? Sapagkat ikaw ay nananatili. Nananatili ka. Yun ang dahilan kung bakit ka magbubunga. Nananatili ka sa Panginoon. Nagtatapat ka sa Panginoon. Nagpapatuloy ka sa Panginoon. Lahat nga po ng nananatili sa Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas! Yung pinakamalakas na may kasamang pagpupuri. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ka magbubunga kasi nananatili ka. Marami ang tumatalikod, pero hindi ka tumatalikod. Marami ang nanlalamig, pero nag-aapoy ka, nag-aalab ka. Maraming natitisod. Alam mo yung natitisod, yung malit na bagay lang, ayaw na mag-attend, hindi lang napautang, hindi lang napansin, nabasted lang. Alam mo yun, hindi lang napasharon. Alam niyo po yung Sharon? No? Lahat nag-Sharon na. Ako, wala akong Sharon. Wala akong bit-bit. Pero salamat sa Diyos, kahit ganun na nangyayari kung minsan, hindi ka nagtatampo. Dahil nagmamahal ka sa Panginoon. Nananatili ka sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen! Ano po ang sabi ng John 15:4? Basahin po natin. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Ang sabi ng Panginoon, wala daw sanga na magbubunga sa sarili niya lang. Wala daw sanga na magbubunga ng hiwalay sa puno. Ano pa po ang sabi diyan? It must remain in me. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Taas nga ang kamay ng mga nananatili sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung nananatili kayo sa akin, mananatili ako sa inyo. Nakakita ka na ba ng kamay ng tao, braso na wala sa katawan pero gumagalaw-galaw, kumakaway-kaway? Kapag nakakita ka, tumakbo ka na, baka horror na yun. Biro lang. Di ba? Nakakita ka na ba ng sanga na hiwalay sa puno pero nagbubunga? Yes, sa umpisa parang mukhang okay. Berding-berdi pa ang mga dahon. Pero sooner or later, mamamatay din yan. Mamamatay din yan. Dahil hindi siya nananatili. Imposible po. Pakisabi po, impossible. That's impossible. Imposible na ang isang Kristiyano mag-grow po siya nang wala sa church. Wala sa katawan ni Kristo. May mga Kristiyano ang ganyan. Christian ako, basta ako, kay Lord ako. Pero wala ako sa church. Ayoko mag-church. Basta hindi ako nakakalimot sa Panginoon. Imposible mag-grow yun. Parang sinasabi niya na, braso ako, pero wala ako sa katawan ni Kristo. Sanga ako ni Kristo, pero disconnected ako. Niloloko niya po sarili niya. Amen po. Amen.
Imposible po yun. At dahil sa nananatili ka sa Panginoon, sa panahon ng tag-ulan, tag-init, tag-bagyo, nananatili ka sa Panginoon sa panahon ng pagpapala. Amen? At maging sa panahon ng pagsubok, nananatili ka sa panahon ng pagdiriwang at maging sa panahon ng pagdadalamhati, nananatili ka sa Panginoon sa lahat ng panahon. Pakipisil nga yung katabi mo, magbubunga ka. Lalago ka. You will surely bear much fruit, 100%. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Lahat ng nananatili, magbubunga yan. Pero yung tumatalikod, nanlalamig, lumalago, saan? Maaring lumalago sa kasalanan. Pero hindi siya lalago sa pananampalataya. Maaring lumago siya sa mga gawaing sanlibutan, pero hindi siya lalago sa Panginoon. Amen, sapagkat tumatalikod sa Panginoon. Amen. Pakisiko ngayon katabi mo, huwag kang tatalikod. Huwag kang lalayo. Huwag kang magtatago. Praise God. You will surely bear much fruit dahil ikaw ay, pakisabi po, nagpapahubog, nagpapamold, nagpapatrain. Kaya ka mag-grow kasi you have a teachable heart. A teachable heart. An open heart. Yung isang tao na hindi nagpapaturo, kahit saan mo ilagay yan, alam ng mga kapatiran yan, kahit ilagay mo sa trabaho yan, hindi matututo. Kasi tinuturuan mo, mas marunong pa siya sa nagtuturo sa kanya. Kahit saan, sa sports, sa music, sa instrument, sa paglilingkod sa Diyos, sa buhay, sa pagpapamilya, pag may tinuturuan ka, sino dito kapag may tinuturuan tapos yung tinuturuan mo para bang mas marunong pa sa'yo? Kung yung tinuturuan mo mas marunong pa sa'yo, wag mo nang turuan. Hindi yan matututo. Amen. Pero kapag yung tinuturuan mo, bukas ang isip, bukas ang puso, humble, teachable, pakitapik nga yung balikat ng katabi mo, mag-grow yan. Lalago yan. Uunlad yan. Pagpapalain yan. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang nagpapakumbaba. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Yung ibang tao po, gusto po ng blessing, ayaw po ng pruning. Tandaan mo, bago po blessing, pruning muna. Ipuprune ka muna. Ano pong sabi po ng salita ng Diyos sa John 15 verse 1 to 2? I am the true vine and my Father is the gardener. Ako ang puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya. Ganun din yung katabi mo. Pinuputol niya yung bawat sanga na hindi nagbubunga. Ngunit, nililinis niya. Pinuprun. Ano ba sa Tagalog yung pinuprun? Ginagamasan. Ano pa? Nililinis, dinadalisay. Diba? Sino po may alam sa paghahalaman? Sino yung mga naging plantito dito at plantita nung panahon ng pandemya? Di ba para mag-grow yung halaman mo, tinitrim mo, ginugupitan mo, tinatabasan mo. Hindi mo siya tinatabasan dahil gusto mo siyang patayin, kundi tinatabasan mo siya para lalo siyang mag-grow. Ganun yung ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen! Kaya bago blessing, pruning muna. Ipuprune ka ni Lord, iko-correct ka, i-rebuke ka, itutuwid ka, imomold ka niya. Kaya kapag may mga pagsubok, may mga test of faith, i-welcome mo yan dahil diyan ka mag-grow. Nakakita na kayo ng isang magulang na bago pa lang na magulang, at nakakita kayo ng isang magulang na ang tagal-tagal ng parents. Di ba iba silang mag-react pag may problema?
Nakita niyo po, yung pong mga newly parents, pag may problema, pakisabi po, OA. OA masyado, di ba? Stress na. Pero yung mga matatagal ng magulang, ang lalaki na ng mga problema, ang lalaki na ng mga pagsubok, pakisabi, peace of mind. There is a peace of mind na naghahari sa kanila. Relax lang sila. Bakit po? Kasi po, dumaan po yun ng maraming bagyo. Dumaan po sila ng maraming training. Dumaan sila ng maraming pagsubok. Kaya doon tumatag yung kanilang pananampalataya. Purihin po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! You will surely bear much fruit dahil ikaw po ay, pakisabi po, nag-aakay. Tapos na po tayo. End of this message na po ito. You will surely bear much fruit, 100%. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, nag-aakay ka kasi. Hindi ka na inaakay. Sino dito hindi na inaakay? Sino dito yung ikaw na nag-aakay? Amen. Hindi ka na yung ini-invite, kundi ikaw na yung nag-i-invite. Sigurado talaga, lalago ka. Amen. Hindi na yung konting bagay para bang pag nagutom, umiiyak. Ngayon, matured ka na. Alam mo na dapat mong gawin kapag nagugutom ka, kapag nangihina ka. Kapag ang isang tao ay nagmamatured na sa faith, alam niya na ang gagawin niya kapag nadi-discourage siya. Alam niya na. Para siyang bata na, pagbata pa, iyak lang yan. Basa hindi niya kayang ayusin yung sarili niya, hindi niya kayang linisan yung kanyang sarili dahil basa na ang diaper. Baby pa po. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka na baby Christian. Hindi ka na baby Christian. Na kapag madumi yung diaper mo, Pastor, help me! Nagkasala ako, ang dumi-dumi ko ngayon. Hindi ka na ganun. Alam mo na gagawin mo. Pag nagkukulang ka, bumabawi ka sa Diyos. Amen. Pag bumabaksa ka, bumabangon ka. Kapag nanghihina ka, nagpapalakas ka. Why? Because you are already a matured believers of Christ. Amen. You will surely bear much fruit, mga kapatid, dahil humahayo ka. Ano po sabi ng John 15:16? Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Sino pumili sa Panginoon? Tayo ba pumili sa Panginoon? Ang tama po, siya ang pumili sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan at mga pagkukulang. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating karumihan, dahil sa kanyang habag at awa, pinili po tayo ng Panginoon. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Pinili niya tayo para humayo at magbunga. Can we say amen to that? Pinili ka ng Panginoon. Anong sabi diyan? To go and bear much fruit. Hindi ka pinili ng Panginoon para umupo lang. Pinili ka ng Panginoon para humayo. Hindi ka pinili ng Panginoon para maging display lang. Pinili ka ng Panginoon para mag-akay. Pinili ka ng Panginoon para mag-invite. Amen! Pinili ka ng Panginoon para mag-grow. Pinili ka ng Panginoon para lumago. Pinili ka ng Panginoon para magbunga ang iyong pananampalataya. At kung nananampalataya kayo dito, palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! At ang sabi diyan, so that whatever you ask in my name. Ano pong sabi? In my name. Whatever you ask in my name, the Father will give you. Pakisabi nga po, wow. Sabi, pag humahayo ka, nag-i-invite ka, nag-share ka, nag-i-encourage ka sa mga kasumba mo, nag-i-edify ka, nagre-reach out ka sa mga kaklase mo, sa mga ka-office mates. Ang sabi doon, pag humahayo ka, nag-aakay ka ng mga tao, meron pong pangako sa iyo si Jesus. Ang sabi niya, whatever you ask in my name,
my Father will give it to you. Pakisabi po, blessing. May blessing sa mission. Amen. May pagpapala sa mga nagpapagamit sa Panginoon. May pagpapala po, mga kapatid, sa mga humahayo. Maniwala ka, kapag nagyayaya ka, nag-aakay ka, nagdadala ka ng mga tao, bukas ang langit para sa iyo. Pagpapalain ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong missionary sa Africa na pagkatapos ng kanyang pagmimisyon, umuwi po siya sa, pakisabi po, Scotland. Ang Scotland po, ito po yung kanyang sending church. Pag sinabing sending church, ito yung church na nag-send sa kanya para mag-mission sa Africa. Ngayon po, ito po yung time para mag-report siya, mag-testimony siya, sabihin yung ginawa ng Panginoon at mag-challenge. Ito po ngayon, mag-preach siya. Mag-challenge siya ng mga tao sa Scotland, sa mga kapatira na mag-mission sa Africa. Ang problema po, pakisabi po, winter. Winter season. Tagyebe. Ang lakas, ang kapal ng yelo. Tayo po mga Pilipino, dahil wala pong snow sa atin, tayo po ay para bang masyadong inosente. Pero sabi po ng kaibigan ko, Pastor, ang tagal kong nagtrabaho sa mga nagyayelong bansa. Curse po yan, napakahirap niyan. Ang hirap, gigising ka sa umaga, magtatrabaho ka, ang kapal ng yelo, magdadrive ka, napakahirap. Pag diyan ka nakatira, pagsasawaan mo rin yan. Sa una, tuwan-tuwa ka. Tuwan-tuwa ka, magbabatuhan pa kayo ng snow. Di ka, mag-halo-halo tayo. Ang saya, pero pag diyan ka na nakatira, araw-araw, magsasawa ka. Mahihirapan ka. Mamimiss mo yung buhay sa Boracay, yung mga buhay dito sa Pilipinas, di ba? Yung klima dito sa atin, na sakto lang. Amen? Kaya tingnan niyo po, ang daming mga foreigners, ang daming mga turista, saan po nagpupunta sa atin. Ganun po yan. Now, ito pong missionary from Africa, bumalik po siya sa Scotland para magpatotoo at mag-challenge. Problema po, winter season. At ang dumalo po, konti lang. Pero di po siya nagpapadiscourage. Tapos karamihan sa dumalo, puro matatanda. Isipin mo, mga matatanda, mga lolo't lola na, magmi-mission pa ba yun sa Africa? Pero hindi siya nagpa-discourage. Nag-preach pa rin siya, nag-challenge pa rin siya. At the end of his sermon, ang sabi niya, sino ang magmi-mission sa Africa? Wala ho sumasagot. Tahimik. Inulit niya, sino po ang magmi-mission sa Africa? May sumigaw na bata na alalay ng nagki-keyboard, parang water boy. Ang sabi ng bata, ako po, magmi-mission po ako sa Africa. Amen. At ang pangalan ng batang iyon ay si David Livingstone. Ang sabi po ng preacher, Tutoy, bata ka pa, hindi mo pa kayang pumunta sa Africa sa ganyang edad. Pero kung ako sa'yo, magtapos ka muna ng medicine. Dahil kapag nakapagtapos ka ng medicine, pwede kang maging medical missionary sa Africa. Ang ginawa po ni David Livingstone, nagtapos po siya ng pag-aaral ng medisina, naging doktor po siya, at nung naging ganap na doktor po siya, pumunta po siya sa Africa, at doon siya nangaral ng salita ng Diyos. Amen! Ito po yung tao na dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal sa pagmimisyon, pagmamahal sa Africa, grabe yung ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, according po sa kanyang diary, David Livingstone, nagbigay po ng message po yung pinaka-chieftain. Alam niyo po yung chieftain, yung head ng isang tribe. Ang sabi ng pinaka-head ng isang tribe, lulusubin namin kayo, papatayin namin kayo, papaslangin namin kayo, pupugutan namin kayo ng ulo, wala kami ititira sa inyo. Mga cannibals po ito. Talagang natakot po sila, nanalangin po sila. Dumating po ang gabi, talagang nanginginig sila sa panalangin. Sabi nila, Lord, wag mo pong hayaan masayang yung
ministry, yung pagmimisyon namin dito. Alam niyo po, lumipas po ang gabi, wala pong dumating. Kinaumagahan, doon may dumating. Nandoon ang chieftain, nandoon yung mga warriors niya, at ang sabi, nandito kami hindi para saktan kayo. Nandito kami para isuko namin ang aming buhay sa Panginoong Hesukristo. Amen! Ay, nag-iyakan yung mga tao. Sabi ni David Livingstone, paano nyo naisip yan? Kagabi lang, galit na galit kayo sa amin. Kagabi lang, gusto nyo kaming paslangin, gusto nyo kaming gawing hapunan. Ano nagpabago ng isip nyo? Ang sabi po ng chieftain, paglusob namin dito, nakakita kami ng 39 giant warriors na nagbabantay sa inyo, pumapaligid sa inyo, at wala kaming laban, kaya natakot kami at hindi kami nagtuloy. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya ang Panginoon na nag-iingat sa atin. Siya ang Panginoon na gumagabay po sa atin, sa ating mga naglilingkod sa Diyos. Alam mo po, nung bumalik po si Dr. David Livingstone sa Scotland, sa kanyang sending church, nagpapatotoo siya sa mga kapatiran. Alam mo, sabi ng church secretary, nandito po yung ating church diary. Kailan po ba, sir, nangyari yan? Alam mo, hanggang ngayon, nangingilabot po ako, mga kapatid. Nung sinabi ni David Livingstone kung kailan nangyari, pag-check po sa diary po ng church, yung petsa na yon, yung date na yon, sa loob ng simbahan, meron pong 39 na kapatiran na nananalangin kay David Livingstone sa mission sa Africa. Purihin po ang Diyos. Amen! Ano po ang ibig sabihin? Pag nagpe-pray po tayo sa ating pastor, pag nagpe-pray tayo sa mga nagpe-preach ng Word of God, pag nagpe-pray po tayo sa mga nagmi-mission, may pagkilos po ang ating Diyos. Amen! Huwag mo mamaliitin yung prayer mo, kapatid. Pakisabi nga sa katabi mo, tapigin mo siya, huwag mo maliitin yung panalangin mo. Kung minsan nag-aas ng prayer si pastor, iisipin mo, sino ako para mag-pray kay pastor sa mission na gagawin niya? No, wag! Malaki ang ating Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung tulong na binibigay mo sa iyong pastor. Every time na pinagpe-pray mo siya. Amen! Alam niyo po, sa tindi ng pagmamahal ni David Livingstone, nung siya po ay namatay, siya po yung tao na sinasabi ko po, nung po siya ay namatay, kinuha po yung kanyang puso at inilibing po sa Africa. At ang kanyang katawan ay inuwi po sa kanyang bansa. Siya po yung kinukwento ko po. Bakit po nila ginawa yon? Sapagkat ang puso ng taong ito ay nasa mga taga-Africa. Ang puso ng taong ito nasa pagmimisyon, nasa pangangaral. Ang puso ng taong ito para sa Panginoon. Sino po dito puso niya para sa Panginoon? Kung ang puso mo para sa Panginoon, inaanyayahan kitang tumayo. Shall we all rise up? Hallelujah. Hallelujah. Pakisabi nga ng malakas sa katabi mo, yung seryoso ka, pakisabi sa kanya, warning. This is a warning from God. May warning po na binibigay po sa atin. Ito po, warning. Ano po ang sabi sa warning dyan? Jesus is not pleased with a fruitless Christian. Hindi po natutuwa si Jesus sa mga Kristiyano na hindi nagbubunga. Pag sinabing hindi ka nagbubunga, walang fruit of the Spirit, walang changed life, walang karakter ni Kristo na nakikita sa iyo. Pag sinabing hindi ka nagbubunga, wala kang akay, natitisod sa iyo yung mga tao, hindi mo sila maakay dahil wala kang patutuo. Hindi po nalulugod si Kristo sa isang tao na hindi nagbubunga. That's a warning from God. Makikita niyo po, isang halimbawa po dyan ay sa Matthew 21:19. Nung minsan ang Panginoon, nagugutom siya, nakakita siya ng isang puno. It was a fig tree.
Gusto ng Panginoon kumain, kaya lang hindi niya panahon. Nung tinignan ng Panginoon, kung may bunga, wala po siyang nakitang bunga. Sa galit ng Panginoon, sa inis ng Panginoon, naiinis din pala si Lord. Sa inis ng Panginoon, He was grieved. Sa galit ng Panginoong Hesus, kinurse niya po yung puno hanggang sa mamatay. Hindi natutuwa ang Panginoon sa mga Kristiyano na hindi nagbubunga. Pakisabi sa katabi mo, ngayon ang panahon para magbunga ka. Ngayon ang panahon para makapag-akay ka ng mga tao sa Panginoon. Amen! Ano panalangin po natin sa gabing ito? Panalangin po natin, pag nakikita tayo ng Panginoon, natutuwa siya sa atin. Pag nakikita tayo ng Panginoon, nabe-bless siya sa atin. Bakit? Kasi nagbubunga tayo. Nagbubunga tayo. Nagpo-post tayo sa ating social media ng mga encouragement. Gino-glorify natin ang Panginoon sa ating social media. Kinakausap natin yung mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, kinakausap natin sila, ini-encourage natin sila, pinagpe-pray natin sila. Hindi tayo nahihiya, hindi po tayo natatakot na i-share sa kanila ang mabuting balita. Pwede ba tayo yumuko saglit? Pumikit po tayo at itaas po natin ang ating mga kamay. Ipakita natin sa Panginoon na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Aminin natin sa Panginoon na, Lord, apart from you, we cannot do anything. Apart from you, Lord, we are powerless. Apart from you, O God, we are weak. Lord, we are so dependent on you, Lord. You are our God. You are our strength. You are our everything. Kayo kalakasan namin. Kaya Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo ang aming mga buhay. Pinagpala mo na kami, kaya gawin mo kaming daluyan ngayon ng pagpapala mo. Gamitin mo buhay namin, Lord, na maging pagpapala sa marami. Ang buhay na ito, gawin mong pagpapala, gawin mong liwanag, gawin mong patotoo. Tulungan mo kami, Lord, na marami kaming mga tao na madala sa iyong paanan. Na ang mga taong ito, pagalingin mo po. Ano man ang sakit nila, pagalingin niyo po. Lahat ng aakayin po namin na mga tao sa iyong paanan, pagalingin niyo po. Hugasan po niyo ng iyong dugo. Yakapin po niyo. Bigyan sila ng pag-asa. Iahon sila sa kahirapan. Baguhin ang kanilang buhay, Lord. At gamitin mo sila sa iyong kapurihan. Kung ano ang ginawa mo sa amin, gawin mo po sa kanila. Higitan niyo pa po. Kung binago mo kami, baguhin mo sila. Kung pinagaling mo kami, pagalingin mo sila. Kung pinatawad niyo po kami, patawarin niyo po sila. Gamitin niyo po kami. Gawin niyo kami mga paa, Panginoon. Na ang mga paa namin, Panginoon, hahayo, magmimisyon. Gamitin mo po ang aming mga kamay, maging kamay mo ito, Panginoon, na ang lahat ng aabutin po namin, mapagpapala. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.